Antok na antok si Shaira. Magdamag niyang tinapos ang segment ng animation film na naka-assign sa kanya. 10 minuto lang ang itinatagal niyon pero mabusisi ang paglalapat ng background at effects doon. Kaya nagsisimula na sumilip ang araw sa kalangitan nang sa wakas i-save niya sa kanyang laptop ang final copy ng ginawa niya. Kaya ngayon, inaantok na siya habang nakaangkas sa motorsiklo ng kaibigan niya si Kenneth. Mabuti na nga lang at nagpresinta itong sunduin siya sa kanyang opisina. Kaya hindi na niya kailangan mag-abang ng taxi para makauwi siya. Itinetest drive daw nito ang motorsiklo na ipinagbibili nito. Not that he was the motorcycle driving type of guy. Bibilhin lang daw nito iyon para ibenta rin uli. Napapapikit na siya. Ilang sandali pa ay lumapat na ang mukha niya sa likod ni Kenneth. Umigkas naman bigla ang balikat nito. "Huwag kang matulog, huy," anito. "Baka malaglag ka riyan, pupulutin pa kita." Hinampas niya ang balikat nito. "Hindi ako natutulog, no?" Pagkakaila niya. Nilingon siya nito pagkatapos nitong huminto sa traffic light. Oo, hindi nga. Kaya pala nararamdaman ko na ang laway mo na tumutulo sa likod ko." "Wala kang kwentang kaibigan," anya rito. "Nagtaksi na lang dapat ako. Makakatulog pa ako." "Para pagising mo wala ka ng pera at baka pati puri na yan," anito. Pagbintangan ba lahat ng taxi drivers na ripis at hold-upper? Ganti niya. "Hindi sa ganoon. Masyado ka lang kasing kampante. Dapat mag-ingat ka naman. Delikado ng panahon ngayon." "Yaya," sabi na lang niya. Pinaandar na uli nito ang motorsiklo na magpalit ang traffic light. Sanay na siya rito. Ang tagal na nilang magkaibigan. Halos pareho pa silang fresh graduate nang magkakilala sila sa isang personality development seminar na dinaluhan nila. They hit it off right away and got other together a lot. Pero hindi naman tumibok ang puso niya rito at ito man ay mukhang ganoon din. Sa halip ay naging malapit na magkaibigan sila. At dahil matagal na silang friends ay kabisado na niya ang ugali nito. Masyadong maingat ito. Masyadong laid back, at masyadong malambot ang puso. Those were good qualities, kaya lang nasosobrahan ito kung minsan. There were times she wanted to shake him and tell him to live it up a little. Sa sobrang pagka-good boy nito, sa palagay niya ay nagiging sobrang boring na ang buhay nito. "Yaya, pero wala ka namang balak sundin ang mga sinasabi ko," naghihimutok na sabi nito. Hindi na siya sumagot. Mahirap makipag-usap kapag nakasakay sa motorsiklo. Nakatalikod dito sa kanya kaya halos hindi niya marinig ang sinasabi nito. Dapat mga 30 minutos lang ang aabuti ng biyahe nila mula sa opisina hanggang sa subdibisyong kinaroroonan ng bahay ng pamilya niya. Pero dahil maingat nga magpatakbo si Kenneth, inabot iyon ng halos 1 oras. "Pasok ka muna," yaya niya rito pagkatapos niyang tanggalin ang helmet na pinahiram nito sa kanya. "Nandyan kaya si Sheena?" tanong nito. "Aba malay, sumama ka sa loob at nang malaman mo. Tayo na, makapagmerienda ka man lang muna." Mukhang nag-aatubili ito. Duda niya ay bigla na naman itong inalihan ng kaba. He had this huge crush on her twin sister for quite a while now. Hindi iyon nawala sa kabila ng pagkakaroon ng boyfriend ng kapatid niya. Sa dami nga ng mga stuffed toys na ibinibigay nito sa kakambal niya, ay pwede na yata silang magbukas ng toy store. At kung hindi lang siguro mabilis ang metabolism nila ng kambal niya, nanaba na sila pareho sa mga tsokolateng ibinibigay ni Kenneth dito. Ang masaklap nga lang, wala yung epekto kay Sheena. At naiintindihan niya kung bakit. Lalaking maginoo pero medyo bastos ang type ng kapatid niya at napakalayo ni Kenneth sa ganoong kategorya. In fact, he was the exact opposite. It was just too bad really. Kung siyang tatanungin, mas mapapabuti ang kapatid niya sa isang katulad ni Kenneth. Kaya nga hindi rin siya nagsasawang ikampanya ito kay Sheena. "Halika na, hindi mo man lang masilayan ang iniirog mo eh. Malalam na naman yung tiyan mo bago ka umalis," sabi niya rito.
May photoshoot yata ang kapatid ko. Pero alam ko, maagang matatapos yon kaya posibleng nandyan na siya. Napalunok ito at napakamot. Ngali-ngali tuloy na batukan niya ito. Kung bakit tinadaga ang dibdib nito tuwing nakakaharap nito ang kapatid niya. Hindi niya mawari. Kung tutuusin, para na rin itong madalas nakakaharap si Sheena dahil ang mukha nito ay taglay rin niya. Noong mga bata pa sila ni Sheena, ay napakahirap daw matukoy kung sino ang isa't isa sa kanila. Magkamukhang magkamukha sila at hilig pa ng mami nila na pareho ang damit na ipinapasuot sa kanila. Hindi na mabilang ang mga pagkakataong minapeke sila na ginagawa nila kapag inaatake sila ng kamalditahan. Hanggang ngayon nga ay may mga pagkakataon pa na napagkakamalan sila sa isa't isa. Lalo na kapag hindi nila gaanong kaklose ang taong iyon. Kapag nagsalita sila at kumilos ay sakalang nagiging obvious ang pagkakaiba nila. Doon kasi lumalabas ang mga personalidad nila. Hinila na niya si Kenneth papasok sa bahay nila bago pa ito magbago ng isip. Boto siya rito para kay Sheena, kahit nga ang mami at daddy nila ay ganoon din. Kumpara kasi sa mga natritupuhan ng kapatid niya, di hamak na mas matino si Kenneth. Kilalang kilala rin niya ito, kaya tiyak niyang hindi ito sasaktan o paglalaroan lang ang kapatid niya. Hindi katulad ng mga nagiging boyfriends nito sa nakaraan na kung sinong hindi trophy girlfriend ang turing dito ay pinapaluha naman ito. Ang problema, si Sheena mismo, kaya wala silang magawa para pilitin ito na si Kenneth na lang ang gustuhin nito. "Oh Shaira, nandyan ka na pala." Nakasalubong nila ang mami niya pagpasok nila sa pinto. "Good afternoon, tita," bati ni Kenneth dito. Nagmano pa ito sa mami niya. "Magandang hapon din. Magkasabay ba kayong umuwi nitong si Shaira?" Tanong ng mami niya. "Yup," sagot niya. "Sinundo niya ako sa office kaya ngayon dapat ko siyang pameryandahin. May makakain ba?" "May..." "At si Sheena nandyan na ba, mami?" "Hi there." Bago pa makasagot ang mami niya ay may narinig silang tinig mula sa gawin ng hagdan. "Oh sis, buti andito ka na," sabi niya pagkakita sa kambal. Sinulya pa niya si Kenneth. Nakatulala lang ito pero panayan lunok na tila gusto nitong magsalita pero hindi makaisip na sasabihin. Itinuloy naman ng kapatid niya ang pagbaba ng hagdan. Saka ito lumapit sa kanila. Hi Sheena." Sa wakas ay nagawang sabihin ni Kenneth. "Hello," nginitian ito ng kapatid niya. May ibibigay sana akong chocolate sa'yo. Kaso nakalimutan ko sa office." Anito. "Pero kung gusto mo kunin natin, may motor ako na tinetest drive. Wanna go for a spin?" "Naku, thanks, pero may lakad kasi ako eh," tanggi ni Sheena. "Some other time siguro, okay?" "O paano, lalakad na ako." "Di ba nakakarating mo lang?" hirit niya. "Not really, kanina pa ako. May isa pa akong shoot. See you." Binalingan nito si Kenneth at nginitian. Pagkatapos nitong hagkan sa pisngi ang mami nila ay umalis na ito. Mukhang si Derek na naman ang mga kasama niya, anang mami nila. Bahagyang napasimangot. Napasimangot din siya. Ang tinutukoy ng mami nila ay ang litas na sa listahang mga lalaki nagpapalipad hangin sa kapatid niya. Kung pagka-bad boy ang pag-uusapan, mukhang hari ito sa kategoryang yon. Unang kita pa lang niya rito ay dismayado na siya. Oh, he had the looks alright. Ang kaso ay alam nito yon at mukhang feel nito. Naku, pero paano ba yan? Naunahan ka na naman. Masyado kasing bahag ang buntot mo eh. Aniya ng bahalingan niya si Kenneth. Naku pare, paano ba yan? Uy, ano ka ba Shaira? Huwag mo namang ganyanin ang kaibigan mo. Sita sa kanya ng mami niya. Ngumiti si Kenneth. Okay lang tita, sanay na ako sa isang to. Alam ko naman ang pagkapanganak pa lang niya, makulit na siya. Natawa ang mami niya.
Sinasabi mo pa? Teka, may binibig si Sheena kanina na cinnamon rolls. Nasa bread box, iyon na lang papamerienda mo kay Kenneth. Shaira, may juice din sa ref. Ako'y aalis muna, may meeting ang grupo namin dyan sa clubhouse. Okay, Mi, sabi niya. Ingat po, sabi naman ni Kenneth. Salamat, nakangiting wika ng mami niya. Tumuloy na sila ni Kenneth sa kusina. Habang inilalabas niya ang cinnamon rolls ay ito naman ang naglalagay ng juice sa baso. Sa dalas ng pagpunta nito sa kanila, sanay nitong kumilos doon. Kahit siya ay komportable na rito. Kaya nga kung siya lang ang masusunod, ay gusto niya na ito na lang ang magkatuluyan ng kapatid niya. Ang sarap. Nito pagkatapos ito kumagat sa tinapay na isinilbi niya rito. The best talaga ang kakambal mo kahit kailan. Ang daming talent. Sandali siyang natigilan. Parang nagkutkot bigla ang kalooban niya. As if naman kasi si Sheena ang may talento. Parang siya'y wala. Hindi ba talent ang paggagawa ng animation? At bago pa yon, nung kakagraduate lang niya sa kursong mass communication, nagsulat din siya para sa isang serye sa TV. Mas na-inlove nga lang siya sa digital animation, kaya sa larangang iyon siya napadpad. Pero agad din niyang pinalis ang pagsisintir. Noon pa naman, alam na niya ang paningin ni Kenneth ay Diyosa ang kapatid niya, kaya palalagpasin na niya sinabi nito. Siya ang tipo ng babaeng napakasarap pakasalan. Dagdag pa nito. If only she would have me. Pasensya ka na, medyo engot ang kapatid ko eh. Pero konting tiyaga pa at baka sakali magkakaroon ka na ng nilaga. Ganti niya. Medyo duda siya kung mangyayari pa iyon, pero baka naman magmimilagro ang tadhana. Ano pa nga bang ginagawa ko? Todo tiyaga nga, hindi ba? I'm rooting for you, sabi niya. Tuwing may pagkakataon nga, ibinibida kita sa kanya eh. Sigurado ako, magkaroon lang kayo ng moment para magkakilala ng husto. Tiyak na mapapansin niya mga good qualities mo. Magdilang anghel ka nawa. Saad nito. Pagkatapos nila magmerienda ay nagpaalam na ito. Salamat ulit sa pagsundo ha, sabi niya rito. Wala yon, alam ko kasing pagod na pagod ka. At baka nga matulog ka pa sa taxi. Tiyempong tapos na yung meeting namin ng kliyente kung nagpapadisenyo ng model house, kaya walang problemang daanan kita. Salamat pa rin. Ingat sila sa'yo. Sabi niya rito. Bilang ganti ay ginugulo-gulo nito ang buhok niya. Tinabig niya ang kamay nito. Sa kanya ito binilatan. O sige na, dyan ka na. Matulog ka, ang laki ng eyebags mo. Nito. Oo na po. Bye. Hindi na kita ihahatid sa labas. Hindi ka naman maliligaw. Sigurado ako. Sinundan lang niya ito ng tingin hanggang sa makarating ito sa front door. Hay, sayang ka Kenneth kung bakit kasi super tanga ng kapatid ko. Buong buo pa naman ang paniniwala niya na maswerte ang babaeng mamahalin nito. May pagka-bland at boring man ito kung minsan, marami pa rin itong ibang magagandang katangian. Bukod sa pagiging mabait ng Panginoon, napaka down to earth pa nito. Kung titingnan nga ito, hindi mahahalatang may sinasabi ang angkang kinabibilangan nito. Tiyak din niya na masarap itong magmahal. Kung siya nga na kaibigan lang nito ay gano'n na lang kung aalagaan nito, paano pa ang nobya nito? Kung kinakailangang iuntog niya ang ulo ni Sheena sa pader ay gagawin niya, matauhan lang kakambal niya. Pero sa kanan niya gagawin niyon. Sa ngayon matutulog muna siya. Puyat na puyat siya kaya hindi nakapagtatakang napasarap ang tulog niya. Madilim na ang paligid nang magising siya. Kinapa niya ang switch ng lampshade na nasa tabi niya. Saka pinindot iyon. Hustong nagliwanag ang silid ay may kumatok naman sa pinto ng kwarto niya. Shaira, gising ka na ba? Boses ng mami niya ang naririnig niya. Gising na Mi. Bumukas ang pinto at pumasok ito. Bangon na riyan. Nito nang makita siyang nakaupo sa kama at nag-iinat. Kakain na tayo maya-maya. Mag-ayos ka bago bumaba, may bisita tayo.
Bisita? Sino? Umingos ito. Si Denver. Oh, usal niya. Ba't nandito siya? Inimbitahan ng kapatid mo. Ano pa? Gusto raw niyang ipakilala sa atin ng formal. Bumalatay ang pagkabahala sa mukha ng mami niya. Sa palagay mo, sila na ba? Tanong nito na umupo pa sa gilid ng kama niya. Hindi ko alam, Mi. Wala ba siyang nababanggit sa'yo? Umiling siya. Kung sa bagay, hindi sila ganong nagkakausap ni Sheena ng mga nagdaang araw. Pareho kasi silang sobrang busy. Pero kung ganyang ipapakilala na kamo niya, baka nga sila na nga. Halin ako naman, sinapo pa nito ang dibdib nito. Huwag ka muna magdrama, Mi, sabi niya rito. Malay mo, mali ako. O kaya baka mabait naman si Denver. We should give him the benefit of the doubt, right? Kung sa bagay may katwiran ka, hindi nga lang kasi ganoon kaganda ang track record ng kakambal mo sa pagpili ng lalaki, kaya hindi ko mapigilan na mag-alala. Tama ito, 3 na naging boyfriend ni Sheena at lahat ng mga yun ay pinaiyak lang to. Ang una ay si Ron, ni isang sales manager, ay may iba palang girlfriend at malapit ng ikasal. Ang pangalawa, si Kim, isang hotshot lawyer, ay closest queen pala at ginagamit lang ang kakambal niya para itago ang lihim nito. Ang pangatlo ay si Troy, ang pinakaminahal ni Sheena. Executive ito sa malaking bangko. Ito rin ang pinakamasagwa ang ginawa sa kakambal niya. Nasa kasagsagan ng paghahanda para sa kasal ng mga ito nang maglaho ito at sukat. Ilang linggong hindi nila malaman kung nakidnap ba ito, na-salvage o nasagasaan ng tren at hindi na makilala ang bangkay. It turned out that his ex returned to him. Ang ex nito ang pinili ni Troy. Ang masagwa, ni hindi nito iyon nagawang masabi ng maayos sa kapatid niya at pinag-alala pa nito ng husto si Sheena. Sobrang depressed si Sheena noon. Halos magkasakit ito dahil ayaw nitong kumain at hindi napapakatulog. Naapektuhan pati ang trabaho nito. Alalang-alala siya rito. Ang mga magulang niya ay nangambang bumalik ang pagiging masasakitin nito bunsod ng sobrang depresyon nito. It took a lot of effort from her and her parents to help Sheena get over the heartbreak. Dahil doon kaya siguro naging napaka-protective na nila rito. Ang problema, mahirap turuan ng puso. Kung gaano katalino ng utak ni Sheena ay siya namang ikinabobo ng puso nito. Oh, tutunga ka na lang ba riyan? Biglang sabi ng mami niya. Tumayo na ito. Kumilos ka na at kakain na. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.